Hi mga be, kasalukuyan kaming gumagawa ng aming Docu-Bata Entry Documentary. Ang topic ng aming documentary ay typhoon. Kaya ang mga na-interview namin ay ang mga binaha noong bagyong Karina. Lagpas tao kasi ang baha sa kanila. Hindi mo lubos maisip no, itong kasalukuyan naming tinutungtungan ay lagpas tao talaga ang baha. Kasama rin namin ang aming mga Teatro Binhi members at ang aming writer na si Sir Ian. Kasalukuyan naman ngayong nag-i-interview ang aming director na si Sir Roderick at ang aking asawa. All around kami dito, minsan writer, minsan clapper. Kapag passion mo talaga ang ginagawa mo, doon ka lang nakatuon sa purpose mo. At syempre kasama rin namin ang aming magaling na videographer na si Sir Jeff. At itong aming clapper ayaw ma-delete, improvise kasi eh. At ang isa pa sa challenging part ay ang lumusong sa baha. Buti na lang pinahiram nila kami ng mga bota. Ganito po kahirap mag-document. Charot. At nakuha ko pa talagang mag-video pero kapit na kapit ako sa mga hawak kong gamit dahil baka maluglag sa baha. Puro pa naman gadget ang mga hawak namin, mga camera, tripod at kung ano-ano pa. Challenging pero exciting. Ang sarap talaga gawin na passion. Challenging dahil kapag kailangan lumipat ng interview venue, kailangan mo talagang mag-reset up. At ang pinaka-importante sa lahat ay masiguro na nare-record namin ang lahat ng aming mga interview. Kailangan talaga ng malaking memory card. Marami talagang challenge. Guide question lang ang meron kami. Wala pa kaming script. Ready po. Dito po yung camera natin. Ay, sa akin po pala kayo titingin. Sa akin, ha? Sa akin kayo titingin. Stand by. Go. Banyuay Events and Production, Roll 1 and 2, Scene 1, Take 1. At isa rin ito sa exciting part, ang makarinig ng mga true-to-life stories. Ang daming mga realizations, lessons na mapupulot mo sa kanilang mga stories. Marami talaga tayong dapat ipagpasalamat sa kahit na ano pang sitwasyon. Parang nagulat na lang po kami ang bilis po ng nagasa ng baha kasi lagi naman po dito baha kasi bigla ang angat po ng baha hanggang dibdib. Nagulat po kami kaya hindi po talaga kami nakapag. Sa part na to ay binabalikan niya ang kanyang karanasan noong pagragasa ng baha. Ngayon po, habang tumataas yung tubig, ano yung una niyong ginawa? Nilikas po namin yung mga anak namin sa mataas po. Isa rin sa na-interview namin ay ang isa sa aming theater member dahil ang kanilang pamilya ay lumikas din sa evacuation center noong pagragasa ng baha. At na-interview din namin ang aming barangay kapitan. Sobra kaming proud sa aming barangay kapitan dahil siya mismo ang nasa evacuation center. At siya rin ang kasama sa pag-rescue sa aming mga evacuees. Mula sa mga tahanan na lagpas tao ang baha hanggang sa evacuation center. Meron kaming mga manual boat na malalaki dito sa Valenzuela. At itong puno ang sukatan ng taas ng tubig. Kapag malapit na sa paint ay kailangan ng lumikas at patayin ang kuryente sa buong community. Dito sa aming barangay Danan-Danan. Kasalukuyan ding tinuturo ngayon ng aming barangay kapitan ang kuryente at lagpas na talaga ito sa sukat. Kaya kailangan na talagang patayin ang kuryente sa Meralco. Ang sipag ng aming team sa pag-document ng mga behind the scene. Hindi nga lang kami makalapit lahat doon dahil nasa gilid kami ng daanan. O diba ang challenging ng pag-document? Syempre, safety first. Kami ay nasa kabilang daan pero ayun, nagdo-document pa din. Kung sana lang na tumatabi yung may mga sasakyan. Nakita siguro nila, kausap namin si Kapitan kaya maraming salamat sa pag-giveaway. Ang dami pa naming natutunan kay Kapitan at dito pa nag-grow ang aming story. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, guide question lang ang meron kami, wala pa kaming script. Kaya dito pa lang din namin naiisip kung sino pang pwede naming ma-interview para mas mapalawak pa ang aming story. Meron din kaming scheduled interview hanggang gabi para naman ito sa aming 2023 documentary para sa Gawad Bong Osorio. Mapalad kami na makilala si Mang Delphine dahil sobrang niyang supportive sa lahat ng aming mga gawain sa documentary. Alam niyo, isa pa ito sa exciting part, ang makakilala
makilala ng successful na tao sa kanilang piniling larangan. Isa si Mang Delfin sa proof na no shortcut to success. Kailangan mo talagang mapagtagumpayan ang lahat ng mga struggles na iyong kakaharapin. Kailangan mo ring maging consistent and mahaba ang iyong pasensya para sa iyong sariling journey. Ang dami talagang lessons and realization kapag kausap mo si Mang Delfin. Ang sarap niyang kausap. Nandito nga pala kami ngayon sa Casa de Polo sa Valenzuela. Ang ganda ng area, di ba? Nandito rin yung tindahan ni Mang Delfin ng putong pulo. Naku, ang sarap talaga nito. Tikman nyo na, bili na kayo. Nakakatuwa din dahil kasama namin ang ilan sa mga miyembro ng aming teatro binhi. At first hand nilang naririnig ang mga stories ni Mang Delfin na sobrang inspiring at pwede pa nilang magamit for their future. Kami ngang mga graduate na ay na-inspire pa rin kay Mang Delfin. Lalo na talaga tong mga members namin. Lalo na nung kinakain na nila yung mga products ni Mang Delfin. Ang sasarap kasi. Actually, marami na po kaming interview mula kay Mang Delfin. Pero bawat kita namin, ang dami pa rin talaga naming lessons na natututunan. Dahil sobrang nga namang haba ng journey for success. Basta maging consistent ka lang. Ilan lamang ito sa behind the scene ng aming documentary. Ang sarap gawin ng passion until it will become your profession.